morning. Magandang umaga. Salamat po for being on the show. Pwede po bang ikwento niyo po sa amin kasi I think last November 2025, nagkaroon po kayo ng pagbisita dito sa Barangay Binaliw, Cebu City, kung nasaan po yung landfill mismo na gumuho ngayon. Binisita niyo po yun dahil para makita po yung sitwasyon pagkatapos sa mga bagyo. Last year, nung bumisita kayo, ano po yung pinaka nakakabahalang nakita niyo that time on the ground? So last year po, 2025, after the Bagyong Tino, we visited po the place. Yung water contamination po and yung amoy talaga, yung primary concern ng mga residente. Kasi when we first went there noong 2024, mayroon silang dalawang water wells or yung tabay. The first one got contaminated po because of wastewater. And it was also confirmed by the DOH that yun nga po, yung sanhi ng pagkasira ng water quality is yung untreated wastewater from the landfill. So after the Bagyong Tino po, when we went there, yung dalawang water wells na po nila talaga, yung already contaminated. Hindi na magagamit yung tubig because it has already turned black. And then yung amoy po, even if from the place where we stand, kahit malayo-layo talaga siya sa landfill, naaamoy talaga yung basura. Okay. So ang malinaw po ngayon, Miss Kay, 2024 nung first visit nyo, nakitaan nyo na to Yes ng po. problema. And then last year, 2025, dalawa po yung nakita nyong problema tungkol sa amoy and even dun sa contamination ng tubig. Tama po ba yung nadinig namin? Dalawang wells yung nakita ninyo na naapektuhan na po, na ginagamit Yes pang inom po. ng mga residente po doon? Yes po. Oo. Ano po yung naging aksyon ng grupo ninyo after po nitong mga assessment ninyo dito sa landfill na ito? So after that po, since our organization is focused on education and awareness campaigns, public engagement, ang concrete steps pa lang po na nagagawa ng Code Green PH is that we included it in our educational caravans and awareness campaigns, tapos sustained information dissemination. And yun nga po, we disseminate the information to schools where we visited to raise the issue and also promoting preventive solutions po to address waste at its source. Kasi yung landfill, hindi naman talaga sa like preventive solution. It's only a reactive solution to the issue. So hindi, the focus shouldn't be on that kind of solution. So aside from that po, since yun nga po, tinutulungan namin yung public na mas maintindihan what is happening in Binaliw, why it matters, and ano yung dapat gawin para ma-prevent ang mga similar na problems in the future. So, and then currently po, yes po. sige po, diretso lang po. So yun nga po, currently we are still convening internally to determine the next step na ipupush forward. Tapos, in all of this po, we're intentional about putting the residents first, talaga making sure that every action we take is guided by their needs and voices. Kasi kung petitions lang din naman ang pag-uusapan, the residents have been filing that po for years. From the start pa lang po of the construction of the landfill since 2017, they have been vocal about their concerns. Tapos yun nga po, nag-materialize ito, yung mga concern nila noong 2019 when the city started dumping garbages on the landfill already. So since then po, since 2019, they have been in series of talks with the LGUs and the landfill operator, the Prime, and they have been filing petitions to the DENR po. Oo, so malinaw po yung pagkaka-explain nitong si Miss Kay na syempre po ito pong grupong Code Green PH, their main objective ay para ipaalam sa publiko, no? This is a non-profit organization, mga kapatid. Ang kanila pong mandato, ipaalam sa publiko itong mga epekto na nakikita po ninyo dito sa landfill and dun pa sa iba na binabantayan ninyo. Pero sinasabi nyo po, even 2017 pa, meron ng reklamo yung mga residente. May mga petitions na po na na-file. Paano po nangyari? Hindi pinansin ng LGU? The petitions that were filed po started noong 2019. Pero during 2017 po, during the construction of the landfill, syempre po there were series of talks with the residents, LGU and the landfill operator. Tapos yung
yung mga residente, they have been vocal po about their concerns. Yun nga po yung possible na baka mga moy. Tapos Mm-mm. the situation kasi is yung mountain hinuhukayan tapos pinapalitan ng basura. So they were concerned about that din po. And yun nga, and noong 2019, it started there until now. Pag nag-raise sila ng concern about the foul odor, kay may gagawing hakbang naman yung Prime, pero hindi siya sustainable. Like, it will only last for about 5 months to control the foul odor, tapos babalik naman ulit. Wala Okay. talagang sanction na ginawa yung DENR or SWMD. Okay, so 2019 po na i-file yung mga petition, may ginagawa namang aksyon, yun pong kumpanya na may hawak dito sa landfill, pero hindi enough. Kumbaga yung reklamo na idinadaing ng mga residente malapit dun sa area, still the same tungkol sa amoy, tungkol po sa kanilang tubig. Ms. Kay, ilan po yung residente na apektado dito base po sa inyong pag-aaral? Um, hindi po ako makakapagbigay ng number, but noong September 2024 po, about 150 plus na residents po yung nag-file ng petition. Oo, so meron ng 150 plus na residents. Balikan ko lang po yung naging findings ninyo dito sa Cebu landfill. Pwede nyo po bang i-explain sa amin? Kasi may nakita daw po kayo na banta ng leachate dun sa tubig at maging sa kalusugan ng tao. Tama po ba ito? We didn't see it po like directly, pero it was confirmed din po with some news outlets na yun nga po yung wastewater, it's untreated, yung leachate po. Yung sinasabi niya kanina siya, no, yung kanilang water well, no, ay apektado nitong katas, itong leachate na to. Ganito, Kay, para mas maintindihan natin, ano, una, itong sanitary landfill diyan sa lugar na iyan, basically, meron ba kayong nakitang violation specifically doon sa kanyang pamamaraan? Kasi kung if you're familiar, 'di ba ang landfill ay hukay ka and then meron kang ilalagay na sapin para yung kanyang katas hindi dediretso at pagkatapos yung kanyang katas ay merong lalagusan, iipunin yung katas, yung leachate nito para iproseso na sa ganun nga hindi ito magko-contaminate sa ating water table. Pagkatapos kapag napuno na yung segment na iyon, tatambakan ulit ng lupa at magkakaroon ng panibagong sapin and then so on and so forth hanggat sa maging level na siya ng lupa. Ganun ba iyon dapat? Yes po. So, Mm. yes. Yes po. And then there are recent reports din po kasi last January 9, may interview po yung nearby barangay captain po from Panoy Poy Consolacion na yun nga po yung mga wastewater dumadaloy po hanggang sa kanilang kapa or river po. Oo nga. So kayo mismo sa inyong grupo maliban doon sa amoy, no, na hindi mo naman na maitatanggi, no? Meron ba kayong napansin sa inyong grupo na ilang pang paglabag maliban dito nga sa sinasabi din na kontaminasyon ng katas ng basura doon sa kanilang pamamaraan kasi may layering yan eh. Dapat nga din yung LGU ang unang-una nagbabantay diyan. Meron ba kayong napansin? Wala po since we cannot directly get in po sa area talaga. Okay. Ng landfill. Oh, kasi hindi kayo pinapapasok sa loob mismo, di ba? Yes po. Oo. Ako lang nagtataka, ano ba ang report ng mga tauhan nyo? Kasi ang itsura niya, hindi naman tayo nakapunta pa doon. Tayo lamang ay umaasa sa ating mga napapanood. But again, bukas po ang aming programa para po dito po sa bagong operator nito, itong Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, sa kanilang paniwanag. Kami po natawag sa kanila. Kasi ang itsura niya, parang naging open dump site na siya eh. Ganun na ang itsura. Kayo, anong bang assessment ninyo? Yes po, it has become an open dumping and they are claiming po na it's a sanitary landfill. It is even flagged by the Solid Waste Management Board po na they have already violated the Section 37, Article 6 of RA 9003 po.
yung Ecological Waste Solid Management Act. So kasi nga, parang naiipon na lang siya, naging mataas siya na bundok ng puro basura at Yes po. hindi na siya ibinabaon sa hukay at nagkakaroon ng layering to protect the environment. Wala nang ganun na nangyayari. Yes po. Wala na po because the capacity po kasi of the landfill, they are receiving more garbages, more than they can handle po. Okay. Sige. So, noong kayong huling nagawi sa bandang lugar na iyan, bagamat di kayo nakapasok, did you see the danger na baka gumuho ito? Kasi nga dahil doon sa mga bagyong dumaan? Yes po. Kasi sobrang taas na talaga and ayon sa caretaker po sa malapit na subdivision na nakausap namin, that's like 80 feet under pa. So sobrang taas na ng landfill. Sige. Noong nakita nyo ang mga violation na ito again, sino ang inyong nakaugnayan sa gobyerno para ipaabot ang inyong findings kay? So we have an initial engagement po with the LGU. We spoke informally with Mayor Archival noong November 2025 during a public event po. Yung conversation, it was only brief, but he advised us to formally submit our letter and documentation to his office or via email. And then we followed through po on that. We sent our letter and findings, including our observations po from the site visits and concerns raised by the residents. Pero at this, wala pa po kami nare-receive na feedback po. Okay. Kung kayo ang tatanungin, kasi mahirap din naman ang problema ng LGUs. Saan at papaano yung pagtatapon ng basura. Challenge talaga yan sa lahat ng LGUs. Kung kayong tatanungin, ano ba sa inyong grupo sa Code Green Philippines ang tamang pamamaraan maliban doon sa segregation, doon sa recycling? Okay, maliban doon, may mga gumagawa naman doon. Ano ba ang tamang pamamaraan? Ano ba ang sa inyong palagay ay ang mas appropriate, mas dapat na gawin natin pamamaraan sa waste disposal? Kasi marami naman yan. Merong landfill, may incineration, etc. Okay po. So, yung stand po ng Code Green when it comes to waste management is really zero waste po. Like, hindi gawing, like, we have to exhaust all the resources. Kasi marami naman pong researchers and we have a lot of scientists in the Philippines na how to turn our waste into something sustainable and sometimes use it into even fuel. So, zero waste po talaga, and we have to forward then the reuse and refill campaigns to stop the sachet economy kasi yun naman talaga yung nagpaparami ng mga garbages, plastic. Well, yung ideal, di ba? Ayun ang ideal kasi mahirap din yung, alam mo yun Kay, naintindihan ko kayo, no? Pero Yes po, of course. yung ayaw nyo rin ng incineration, meaning yung ibang mga mauunlad na bansa, yun na ang ginagamit nilang pamamaraan. Ayaw din nyo yun? We are not totally against it po. As of now, we haven't really looked more into it po. Okay. Itong landfill na maging source then of power, alam mo yon? Di ba merong byproduct na gas yan na pwedeng pakinabangan gawing planta ng kuryente. Sang-ayon ba kayo doon? Yes po, as long as it's not detrimental to the residents living nearby po. Okay. Sige. Ngayon, anong balita nyo dyan? Paano yung pagtatapon ng basura ng mga taga Cebu at mga ilang lugar? Yun nga po, as of now, hindi pa nagbalik yung operation ng Benaleo landfill. So some garbages po, there are reports that says it will be thrown in the landfill in Consolacion po. Tapos yun nga po yung worry din kasi wala talagang other alternatives. Tapos papalapit pa naman yung Sinulog Festival, so more garbages pa po.
Yun yung concerns talaga. Oo nga. O sige. So, salamat sa inyo, Kay, ha? At kayo ay nagpupursige sa isyong ito. Sana nga dumami pa kayo at pakinggan sana kayo, no? Ng inyong local government dyan. Salamat na marami sa iyo, Kay. Thank you so much po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!